Blessed Friday everyone! Nais ko lang po mag-share ng Bible verse sa inyong lahat. Ang akin pong mga naalalang Bible verse na aking nami-memorize sapagkat kailangan po natin na meron din tayong natutunan sa Biblia, meron tayong nababasa at ito po ay ating mineditate at i-apply sa ating sarili at i-share sa iba. Katulad na lang po ng aking gagawin ngayon, i-share ko po sa inyo ang aking mga nalalaman patungkol sa salita ng Diyos. Unang-una sa John 1:1, ang in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin nito, simula pa lamang ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya huwag natin babaliwalain ang salita ng Diyos sapagkat makapangyarihan ang salita. Makikita natin sa Hebrews 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kahit sa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukusuhan at buto at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Ang salita ng Diyos ay nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Yan po, pangalawang verse. Pangatlong verse po ay ang John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan or sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanya kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, ngunit magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pangatlo na po yun na verse na aking sinishare sa inyo. Pang-apat po, ang Efeso ay Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin. Yan po. Tapos pang-lima po ay ang 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok ang dumating sa inyo ang hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Anong gagawin natin? Pang-anim, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. All these things. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan natin na tayo'y mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos at ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Yan po. Matthew 6:33. Ito naman po ay Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ayan po, pang-7 na. Pang-8 ang Psalm or Awit 31:3. Ikaw ang aking kanlungan at sanggalang, ayon sa pangako mo, aakayin ako patnubayan. Pakaganda na verse na yan. Yun namang Psalm 61:1-4. Hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth, I will cry to you. Lead me to the rock that is higher than I, for you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings, Selah. Yan po. Mga ilang verse na po yun, 4 na po na verse yun. Pero ibibilang natin siya na isang verse lang po yun, or isang lang kasi, doon lang yun sa Psalm 61 po. Ito naman ay ang Psalm 43, either 1-5, Psalm 41, 1-12, pero hindi ko alam kung maalala ko pa siya lahat. Pero ito po yung aking nakakaya or binigay sa akin ni Lord na parang palatandaan na ako po ay binigyan niya na ng karunungan about sa kanyang mga salita.
Yun. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya ay iingatan na si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya ay ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Yaong mga kaaway ko, ang lagi nilang binabadya, kailan ako mamamatay at ganap na mawawala. Yaong dumadalaw sa akin ay hindi tapat. Ang panabi sa ang balitang masasama ang palaging sinasagap. At doon man sa bayan niya palaging bulungan tungkol sa akin. Ang sakit ko, sabi nila, ay wala ng kagamutan. Ang nanghina kong lakas ay wala ng kagamutan. Hindi na makakabangon sa banig na karamdaman. Ang pahayag ko kay Yahweh, iyo akong kaawaan. Ibaling sa kaawat ko'y ako ay tutulungan. Yun po yung napakaganda na verse na yan. Ang sabi ko sa sarili ko na parang isabuhay ko yan. Dapat si Kristo lamang ang ating sandata sa lahat kahit may masamang balak sa atin, sapagkat nandyan ang tapat kong kaibigan, kasalo ko sa tuwing karamay sa anuman, ngunit ngayon lubos siyang naging taksil na kalaban. Kaya sinasabi ko, purihin si Yahweh, purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Meron po tayong mga nakakalimutan. Pero, meron din po tayong naaalala. Kaya salamat sa Diyos. Ayan po, meron din po sa John 14:1-6. Huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong ako'y pupunta roon at ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon at alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. At may nagtanong kay Jesus Christ na isa sa disipulo niya, Panginoon, paano po namin malalaman ang aming pupuntahan kung hindi nga namin alam kung saan ka pupunta? Paano namin alam ang daan kung hindi naman namin alam kung saan ka pupunta? Sabi ng isa sa kanyang disipulo. Sumagot si Jesus sa John 14:6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang ibang daan kundi si Jesus Christ lamang. Jesus Christ is the way, the truth, the life, the way, the truth, and the life. Siya po yung ating buhay, ang ating daan, ang ating katotohanan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus Christ. Dahil hindi po natin naabot at 8 na po yung puputulin ko na po.